Kabanata 271. Isang sigaw ang sumabog sa katahimikan ng karamihan. Nahinto ang mga goons ni Damian nang babugbog na lang nila ang driver ng taxi. Ang karamihan ng tao ay tumingin agad patungo sa direksyon kung saan nagmula ang sigaw. Si Gerald yun, habang nakatayo rito ng nag-iisa at nakikita ang driver ng taxi na tumatanggi na ibigay ang kanyang impormasyon kahit na siya ay binugbog hanggang sa bingit ng kamatayan, naramdaman ni Gerald ang isang pasasalamat sa kanya. Ngayon, hindi lamang siya walang malay, ngunit ang kanyang pamilya ay nahila rin sa gulo na ito, at malapit na niyang kunin ang kanyang mga litid at putulin ng mga goons ni Damian. Kahit na hindi makatao si Gerald, tatayo pa rin siya laban sa karahasan na ito. Dinadaanan ni Gerald ang karamihan. Ako ang hinahanap mo, kaya bakit mo pinapahirapan ang driver? Napatingin si Gerald kay Damian, malamig na bato. Ha, brat, sigurado akong natagpuan ka ng impyerno, tila tama ang aking gat. Panipi, ngumiti si Damian ng mapang-uyam sa sandaling nakita niya si Gerald. Kudlit, kanina pa, inutusan ni Damian ang kanyang mga tauhan na sumakay sa bahay nila Win Thornton upang mahuli nila Gerald at Win. Dapat niyang turuan ang dalawa ng mabuting aral. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumilis ang isang taxi at nagmaneho. Nakuha nito ang ilang pansin, lalo na mula kay Damian Wright, na sumulyap ng 2 beses patungo sa taxi at hindi gaanong iniisip ito. Naisip niya sa kanyang sarili, kahit na nais ni Win na dalhin ang bata sa pagtakbo, kailangan pa rin niyang magmaneho, ngunit ang kanyang kotse ay nakapark pa rin sa ibaba. Ang sumunod ay nang ang kanyang sariling mga tauhan ay sumugod at nagulat na wala ng tao sa bahay. Kaagad na pinagsama ni Damian Wright ang mga piraso. Dahil ito ay uri ng isang huling minutong bagay, pansamantalang hiniram niya ang mga goons ng kanyang kaibigan mula sa pinakamalapit na kalye upang sundan sila. Maiksi lamang ito sa 5 o 6 na minuto, kaya saan maaaring magtakbo si Win at ang kanyang anak. Shoot! F***, dapat nasa taxi na sila. Agad niyang kinuha ang surveillance camera ng isang tindahan at kinuha ang impormasyon sa plate number ng taxi at iba pang mga detalye. Pagkatapos, pinasadya niya ang kanyang goons ang taxi. Ang driver ay naging walang kabuluhan at hindi muna nakikipagtulungan sa kanila, na pinilit nila siya na akayin lamang sila sa lugar na ito. Ngunit pagkatapos, tumanggi pa rin siyang isuko ang kanilang lokasyon. Ang nasa isip ng driver ay medyo simple. Ayaw niya ng bahagi ng kanilang negosyo. Ayaw niyang labanan ng kanyang sariling budi upang magtaksil sa iba. Naisip niya na hahayaan niyang bugbugin siya ni Damian at ng kanyang mga goons, pagkatapos ay iiwan nila siyang mag-isa. Sa makatuwid, pinaikit niya ang kanyang mga panga at nakatiis sa mga hampas. Sa ganitong paraan, baka maniwala pa siya kay Damian. Bilang isang resulta, mali ang paghusga ng driver kay Damian Wright. Walang paraan na madaling mahulog si Damian para rito, na humantong sa nangyayari ngayon. Ngunit sa ngayon, hindi na mahalaga kay Damian dahil ang bata na hinahanap niya ay lumabas ng mag-isa. Sabihin mo sa akin anak, saan napunta si Win? Ngunit, syempre, hindi mahalaga kung sasabihin mo o hindi dahil tuturoan kita ng hindi malilimutang aralin sa paglaon. Panipi, ngini siya ni Damian. Damian Wright, kilala kita. Galing ka sa pamilya Wright, ngunit kailangan mong bigyan ng mukha ang Mayberry International Inc., tama ba? Para lamang sa iyong impormasyon, si Zach Lyle at ang kanyang mga tauhan ay narito ng mas mababa sa 10 minuto. Panipi, ang sasabihin sa katotohanan, nagsimula na ring magpanik si Gerald. Hindi magiging sulit ito na bugbugin ng kalahati hanggang sa mamatay ng isang asterisk S-show tulad ni Damian tulad nito. Kung sasabihin niyang siya si Gerald Crawford, hindi ito papaniwalaan ni Damian. Si Zach Lyle lang ang nabanggit niya. At nang marinig ni Damian ang kanyang pangalan, nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Bumalik sa Mayberry, si Zach Lyle ay katulad ng kanyang sariling pinsan, si Henry Wright. Si Zach ay isang business tycoon, at para sa kanyang sariling pinsan, kinailangan niyang umasa sa lakas na naipon ng kanyang pamilya sa
Mga henerasyon sa Mayberry, ngunit halos hindi pa rin siya katumbas ng Zack. Ngayon, ang malupit na Michael Zick at ang mga tao mula sa Mayberry International Inc. ay patungo na. Sinabi ng chismis na si Michael Zick ay napakalakas. Sa makatuwid, ito ay magiging kasinungalingan para sa isang asset. Tulad ni Damian na nanirahan sa ilalim ng anino ng kanyang pinsan. Na hindi matakot kapag narinig niya ang kanilang mga pangalan. Boss, huwag makinig sa batang ito. Bakit makakarating si Mr. Lyle sa isang lugar na tulad nito? Panipi, kaagad, sinubukan siyang akitin ng isa sa kanyang mga tauhan. Crap, syempre alam ko yon. Isinumpa ni Damian, ****, sinubukan mong takutin ako kay Mr. Lyle, nakita ko ang ganitong uri ng daye ng maraming beses. Mamatay ka, humayo ka at kunin mo siya. Panipi, galit na kinaway ni Damian ang kanyang kamay. Ang kanyang pangkat ng mga tanod ay sumugod kay Gerald. Lalo, pang nakakatakot ang eksena sa mga nakapaligid na manunood. Nako, ang batang ito ay malamang na mapunta sa mas masahol pa kaysa sa driver sa oras na ito. Kabanata 272. Sumang-ayon, natakot yata siya sa labas ng kanyang talino, kaya dinala niya ang pangalan ni Zack Lyle, ngunit bakit hindi niya sinabi na siya si Gerald Crawford? Panipi, ang mga kabataan sa mga panahong ito, gusto nila ang magulo. Hindi ba nila alam na may ilang mga tao na hindi talaga magagawa? Panipi, umiling ang mga nakapaligid na nakapanood at nagbuntong hininga, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na lumabas at gumawa ng hustisya, ni hindi man nila naglakas loob na i-video ang buong eksena ng nasa paligid ang walang awan na si Damian Rai. Si Gerald ay pinipigilan ng ilang mga tanod. Hahaha, hawakan mo ng mahigpit ang ulo niya. Ibabagsak ko ang kanyang ulo sa isang dumudugo na pool. Panipi, kinuha ni Damian ang isang stick. Itinaas niya ang kahoy ng paitaas, handang mag-swing at basagin. Boss! Biglang, higit sa 30 mga mamahaling kotse ay dumating. Wizang sa pamamagitan ng isang kotse ang kumuha ng isang matalas na preno at isinalang ang buntot nito ng diretso sa mga nanunood. Pagkatapos, isang pangkat ng mga itim na angkop na tanod ay bumaba mula sa mga kotse. Napaka-tense ng kapaligiran. Dalawang labis na maliksi na mga bodyguard ang mabilis na sumugod patungo sa eksena, at sa 3 pagwelga, nagawa nilang makipagbuno kay Damian at pinilit siya sa lupa. Huwag ba kayong manggahas na guluhin ako, kilala ba ninyo kung sino ako? Ako si Damian F. **et Sting Rai, pinsan ni Henry Rai ng Rai Group, kaya huwag mo akong tapangang hawakan ako. Panipi, nadama ni Damian na ito ay isang bagay na wala sa karaniwan ng maramdaman niya ang lakas ng mga tanod. Pakiramdam ang mga bagay ay naging walang magawa sa kanyang wakas, nagmamadali siyang humingi ng awa. Swerte mo na dumating ako ng mas maaga, kung hindi naman ako mamamatay kay Damian, kundi pati na rin ako. Dumating si Zack Lyle papunta sa eksena. Sinipa niya si Damian Rai sa mukha niya mismo. Lumabas ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Pagkarinig ni Zack na nagkagulo si Gerald, agad niyang ibinaba ang lahat ng kanyang trabaho at dinala ang kanyang mga tauhan upang malutas ang sitwasyon. Naturally, may mga taong pumupunta upang alamin kung ano ang nangyayari. Doon lamang nila nalaman na may humabol ulit kay Gerald. Kaya, agad na sumugod sa eksena si Zack, nalaman lamang na siya ay huli na. Kung ang stick na iyon ay nabasag sa kanyang ulo, hindi maganda ang naging kalagayan para kay Gerald. Kahit na si Damian ay nagmula sa pamilya Rai, kapwa sina Zack Lyle at Damian Rai ay hindi rin makakaligtas sa mga kahihinatnan din. Ang bilang lamang ng mga tao sa Amerika ang nakakaalam tungkol sa lakas ng Crawfords, at isa sa kanila si Zack. Sinungaling kung sinabi niyang hindi siya takot sa kanila. Mr. Crawford, ayos ka lang ba? Matapos bugbugin si Damian Rai, tinulungan ni Zack si Gerald ng malumanay. Ano, Mr. Lyle, siya si Crawford. Ang Crawford ng Mayberry. Panipi, nagpanik si Damian. Naguluhan din siya. Nagulat siya na pupunta pa si Zack dito, at mas nagulat ng si Gerald talaga si Gerald Crawford. Paano mo hindi makilala si Gerald Crawford ng pamilyang
Crawford, bang, panipi. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, kinuha ni Zack ang stick sa lupa. At binasag ito patungo sa ulo ni Damian. Napakalakas ng swing hanggang sa puntong halos maputi ang mga mata ni Damian. Mr. Lyle, mangyaring, ako ang pinsan ni Henry Rai, maaari mo bang bigyan siya ng ilang mukha at ilibre ako? Ipagkait mo, sa palagay mo ba talagang simple ang mga bagay? Panipi. Pagkatapos, isa pang marangyang kotse ang dumating. Sa oras na ito, mas maraming tulong ang dumating at ang buong kalye ay ganap na na-block. Si Michael Zick ay nagdala ng higit pang mga kalalakihan. Banal na si *T. Lillian, Sharon, maaari bang kayong kapwa magpatakbo ng mas mabilis? Isang bagay na pangunahin. Nangyayari sa Scott Howe Elementary School. F***, mayroong 60 hanggang 70 mga luho na kotse ang humahadlang sa buong kalye. Panipi. Sa sandaling iyon, maraming mga tao sa kalye ang tumakbo patungo sa Scott Howe Elementary School nang marinig ang balita. Nais nilang makita kung ano ang nangyayari doon. Ito ay isang pambihirang eksena na hindi pa nila nakikita dati. 60 hanggang 70 Rolls-Royce Phantoms ang nakaharang sa kalsada na kung saan ay kamangha-manghang. Si Hayward Davis at ang iba pa ay nagtataka pa. Agad silang tumakbo sa unahan ng iba. Anong nagyari? Hindi ko alam, narinig kong binugbog ang isang bata, at pagkatapos ay dumating dito sina Zack Lyle at Michael Zick mula sa Mayberry. Narinig ko rin na ilang mga leader ng commerce at mas mataas na mga pagtaas ng Mayberry ay narito. Ang mga bodyguard lang, halos daan-daang mga ito sa paligid ng eksena. Panipi. Excited na sigaw ni Hayward. Banal na si *T. Mas natuwa ngayon sina Sharon Leslie at Lillian Cole. Lahat sila ay sumugod patungo sa eksena. Kabanata 273. Lalong dumarami ang lugar. Si Damian Rai ay nakakakuha din ng tulala. Siya ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na sundan si Gerald, at dahil dito, halos kalahati ng Mayberry, maging ang militar, o mga opisyal ng gobyerno, o maging ang mga mas mataas na negosyo ay napunta rito. Kahit na ang mismong pinsan niya, si Henry Rai ay nasa eksena. Napahiya siya ng sobra. Sa kabilang banda, si Gerald ay hindi maaaring manatili ng mas matagal pagkatapos mapalibutan ng napakaraming mga tao. Kung manatili siya, tiyak na may lalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, wala pa ring malay ang driver at walang nag-aalaga sa kanya. Lumapit siya sa pangkat ng mga tanod at pagkatapos ay inatasan si Flynn Lexington, na kara-rating lang, na gumawa ng tungkol dito. Agad nilang pinatakbo ang kotse, nilagpasan ang karamihan, at pinadala ang driver sa ospital. Tungkol sa natitirang bagay, naniniwala si Gerald na aalagaan ito ni Flynn. Nandito talaga silang lahat. Si Hayward at ang iba pa sa wakas ay nakapagpilit sa karamihan ng tao pagkatapos ng maraming pagsisikap. Nakikita ang palabas sa harap nila, sila ay simpleng naigabmak. Bumagsak ang mga panga ni Lillian at Sharon. Hindi ba Flynn Lexington iyon? Agad na nakita ni Hayward si Flynn na nakatayo ng mahestiko sa gitna. Nakakainis na tanong niya. Paano mo malalaman ang malalaking shot tulad ni Flynn Lexington? Panipi. Sina Lillian at Sharon ay lalo namang namangha kay Hayward. Ma'am, naaalala mo ba ang oras na nagpunta kami sa York North Mountain para mag-picnic? Sa katunayan, hapon na iyon. Si Gerald Crawford mula sa Mayberry ay dumating sa aming nayon. Kasama si Murph Lexington at nilagdaan ang isang serye ng mga kontrata. Panipi. Ang aking ama ay ang accountant para sa aming nayon, at hinirang din siya bilang head accountant ng proyekto sa York North Mountain Village Development, kaya kailangan niyang makitungo kay G. Lexington. Hindi ko ba nabanggit na nagpunta ako sa Wayfair Mountain Entertainment noong nakaraang linggo? Alam kong hindi ka maniniwala, ngunit dinala ako ng tatay ko doon. Tinanong pa ako ng aking ama na mag-toast kasama si Mr. Lexington. Panipi. Dahil ang proyektong ito ay ang unang proyekto sa pag-unlad ni Gerald, binigyang pansin ito ni Flynn, at kailangan niyang aliwin ang lahat na kasangkot dito. Hindi makapaniwala, kahit natalunin mo ako hanggang sa
Mamatay hindi pa rin ako naniniwala na nagpunta ka sa Wayfair Mountain Entertainment. Panipi, ang dalawang batang babae ay medyo naiinggit at naiinggit sa kanya. Oh, kinukuha mo pa rin ako sa isang pagyayabang, ha? Tinaasan ng kilay ni Hayward. Tapos ka na bang magyabang ng maliit na brat? Damn, ang batang ito talaga ang may gusto magpanggap eh. Sa sandaling may isang malaking eksena, kumikilos sila sa tabi ng bawat isa na parang alam nila kung ano ang nangyayari o alam nila. Ang malalaking shot, ibagsak ang brat ng kilos. Panipi, tama, ano ang point ng pagpapanggap? Pumunta doon at kamustahin kung nakuha mo ang mga bola. Panipi, bago pa siya magtanong kina Lillian at Sharon. Kakaunti ang mga nanunood sa gilid na nagtatalo kay Hayward. Kung gayon maghihintay ka lamang at makita. Hindi masyadong nagsalita si Hayward. Gamit ang magkabilang kamay niya sa kanyang bulsa, naglakad siya paakyat sa gitna ng nagulat na mga tingin ng karamihan. Kumusta Mr. Lexington, hindi ko inaasahan na masagasaan kita. Dito, bati ni Hayward na may bahagyang napilitang ekspresyon. Si Flynn ay natigilan sa una, pagkatapos ay naskanya si Hayward. Pataas at pababa, ikaw. Ang aking ama ay si Quashon Davies, palayaw na Davy Baton. Isang accountant mula sa York North Mountain Village. Nakilala ka namin noong nakaraang linggo. Panipi, kinabahan si Hayward at natatakot na makalimutan siya ni Flynn. Lexington, naalala ko ngayon, ikaw si Little Davy. Wala nang iba dito. Ngayon, huwag kang mag-pry. Mabuti pang umalis ka rito ng maaga. At umuwi ka. Panipi, sa sandaling marinig ni Flynn ang tungkol sa nayon ng York North. Nagbigay siya ng malaking pansin sa kanya at nakipagkamay. Sinabi niya kay Hayward na umalis ka agad sa eksena. Oh my God! Oh my God! Sharon look, Flynn Lexington really know. Hayward, panipi, ganap na nasa sabik si Lillian. Kung maaari lang siyang sumigaw, lubos na niyang nagawa ito. Aha! At habang nabigla si Sharon, nakatingin din siya kay Hayward. Humanga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sharon na parang si Hayward ay hindi kapani-paniwalang gwapo na naramdaman niya ang lahat ng iba pang mga lalaking dasyang na nakita niya dati na walang laban. Sa kanya, Kabanata 274, si Hayward ay bumalik sa karamihan ng tao na may saya habang ang karamihan ng tao ay tumingin sa kanya na may gulat na puno ng mga mata. Sige, sinabi lang sa akin ni Mr. Lexington na hindi kami dapat manatili dito, maaaring may mangyari na malaki. Kaya sa palagay ko, mas mabuti na muna tayong umatras. Ngumiti si Hayward. Anumang sasabihin mo Hayward? Tumango ang karamihan at pagkatapos ay nagmamadali na umalis. Ang kahihiyang naramdaman ni Hayward matapos na patunayan na mali ni Gerald kanina, lahat ay nawala sa puntong iyon. Kung ikukumpara kay Hayward, hindi man masuring makatao si Gerald. Nagsasalita tungkol kay Gerald. Ipinadala na niya sa ospital ang mabuting driver. Tungkol sa bagay na inilahad niya kay Flynn Lexington tungkol sa sinabi niya sa kanya na alagaan ang pamilya ng driver at magpadala ng isang halaga ng pera upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Tungkol naman sa pamilya ni Keita, iniisip ni Gerald na bumalik. Pagkatapos na maayos ni Flynn ang bagay, tulad ng pakikibaka ni Gerald upang magpasya tungkol sa saan susunod na magtungo. Biglang, nakita niya ang isang tao sa klase ng grupo na nakikipag-chat. Sa lahat ng mga miyembro, si Cassandra McGregor iyon. Ang buong klase ay dapat magtipon sa Universidad ng Entrepreneuridad ng Universidad, Block B, alas 3 ng hapon. Doon, o maging parisukat, panipi, natigilan si Gerald. Ano ang gagawin nila sa entrepreneur base? Tulad ng pagtataka niya sa sarili, nakatanggap siya ng tawag mula kay Harper Sullivan. Gerald, nasaan ka? Nabasa mo na ba ang mga balita sa klase? Panipi, nabasa ko na. Siya nga pala, ano ang tungkol dito? Panipi, tanong ni Gerald. Talagang hindi ka panipaniwala ang Felicity. Hindi ba no-grade lang ang city live sa exceptional leave? Ngayon na ang Felicity ay nasa ilalim ng suporta ng exceptional channel. Mapapanatili niya ang kanyang antas bilang isang kagalang-galang na angkla. Nagsimula na siya ng sarili niyang negosyo at nagmamay-ari ng sarili niyang studio.
Dahil bukas ang bukas na pagdiriwang. Bakit hindi tayo magtungo roon ngayong hapon upang makita kung ano ang matutulungan natin? Panipi. Wala pa rin kaming ideya kung ano ang gagawin pagkatapos ng aming pagtatapos. At tingnan mo si Felicity, nagmamay-ari siya ng isang kumpanya ngayon. Bumantong hininga si Harper, nanatiling tahimik si Gerald at ngumiti. Maaari mong sabihin na si Felicity ay nagtatrabaho ng husto upang pakainin at itaas ang kanyang sarili sa puntong ito. Sa sandaling ito, siya ay itinuturing na pinakamaimpluwensyahan sa iba pang mga kamag-aral, at ang sabi-sabi ay kumikita siya ng humigit kumulang $15,000 bawat buwan. Iyon ay maraming pera. Tulad ng para kay Harper at ang natitira, hindi sila makalimutan ni Gerald, at magkakaroon ng maraming mga pagkakataon para sa kanila sa hinaharap. Ngunit dahil maraming mga bagay na nakakagambala sa kamay, ayaw na dumalo si Gerald sa pagpupulong. Ngunit dahil ang buong klase ay pupunta, hindi ito magiging magalang kung hindi siya samipot. Mabuti, pagkatapos ay magkita tayo sa entrepreneur base. Nang matapos ang tawag, inabot niya ang kotse sa kanyang tanod at sumakay ng taxi. Sa oras na siya ay dumating sa lugar, siya ay 1 oras na huli. Gerald, anong tagal mo? Sa kabutihang palad, hindi ka ang pinakabagong, haha, panipi. Tinapik ni Harper ang balikat ni Gerald. Something was up, that's why I'm late. Tama, bakit lahat kayo nasa labas pa? Hindi ba 3:00, something, bakit hindi pa bukas ang pinto? Nasaan si Felicity? Panipi. Napatingin si Gerald sa pasukan ng base, kung saan nakalock pa rin ang pintuan ng isang hiwalay na studio. Tapos tinanong niya, ngayong sikat na siya, kagalang-galang na news anchor. Kaming mga kamag-aral ay tumatambay lamang sa labas upang maghintay. Hinihintay pa rin namin ang pagdating ni Felicity. Panipi. Maasim na puna ni Harper. Lahat sila ay mula sa iisang klase at may parehong panimulang punto, ngunit si Felicity ay naging isang kilalang tao sa internet na kumikita ng pera na ikinainggit ng iba pang mga kamag-aral. Narito na si Felicity. Biglang sumigaw ang isa sa mga kaklase. Pagkatapos, nakita si Felicity na lumabas mula sa isang Ferrari sports car. Ang ilang mga batang lalaki na nagpapalibot sa paligid ay agad na nagtipon sa kanya upang kunan ng litrato. Inaasahan din nilang makakuha ng pagkakataong batiin siya. Sa huli, hindi man lang nag-abala si Felicity. Gamit ang kanyang shade at ang proteksyon ng kanyang mga tanod, siya ay diretso sa paglalakad patungo sa entrepreneur base. Habang nakatingin kay Felicity, na hindi katulad ng dati, medyo pamitik ang kanyang mga mata. Kabanata 275. Ang paraan ng pagbihis ng sarili ni Felicity ngayon ay hindi katulad ng dati. Damit niya dati tulad ng isang diyosa upang magbigay ng isang malandi na alindog, ngunit ngayon ang kanyang pagbibihis ay tila mas hinog at matikas. Sa totoo lang, dahil si Felicity ay napakaganda na upang magsimula. Lalo siyang naging kaakit-akit. Nagulat si Gerald. Tungkol kay Felicity, hindi niya inaasahan na maging matagumpay ang kanyang karera. Minsan, talagang isang bagay lamang ito ng pagkakataon. Kung hindi para sa ordinaryong tao, maaaring nanatili pa rin siya bilang isang maliit, hindi nagpapakilala, live streamer. Ngunit ngayon, tulad ng isang malaking pagbabago ay naganap sa loob lamang ng ilang buwan. Ang pakiramdam ng paghanga ng marami ay kamanghamanghang. Bukod dito, sa sandaling nakamit ng mga tao ang ilang mga taas, ang kanilang mga personalidad ay magbabago rin. Ang Felicity ay higit na malayo at mas malamig kaysa dati. Dati, kapag nakakita siya ng mga tagahanga na bumabati sa kanya, nakangiting batiin sila ni Felicity. Ngayon, hindi niya sila pinansin. Binuksan niya ang pinto upang makapasok ang mga estudyante. Tumawid si Felicity sa mga braso. Nandito na ba ang lahat? Kung gayon, itatalaga ni Blondie ang trabaho sa lahat. Ngayon, siguraduhin na tulungan akong linisin ang studio, hindi ko maantala ang pagbubukas-bukas. At sa bagay, gagamot ko ang lahat ngayong gabi para sa hapunan sa Emperor Karaoke Bar. Maaari kang mag-order ng anumang nais mong kainin o inumin. Panipi, yay! Sigaw ng karamihan sa tuwa.
Si Felicity ay sumisikat sa pagmamataas sa sandaling ito. Nagselos ito ng ilang tao. Normal para sa mga tao na maging mapagmataas. Dahil ang ordinaryong tao ay bumili ng buong channel para lamang sa kanya. At sino pa ang may ganitong swerte? Ang kanilang paninibugho sa kanya ay matatagalan at hindi sa punto ng puot. Dagdag pa, ang karamihan ng tao ay palaging nagnanais na magsalo. Lalo na sa isang lugar tulad ng Mayberry Commercial Street. Nang mabalitaan na ihahatid sila sa hapunan sa Emperor Karaoke Bar, syempre ang karamihan ay nasa sabik. Si Blondie ay nasa sabik tulad ng isang aso na nagpapalabas ng buntot nito. Ang tao ay medyo mahilig na samantalahin ang sitwasyon. Ngayon, na siya ay nananatili sa pamamagitan ng Felicity, ang kanyang posisyon sa klase ay naitaas sa pangalawa sa utos. Totoo rin na naging maalaga si Blondie nang magtrabaho siya para sa Felicity, na parang pinangangasiwaan niya ang kanyang sariling pagmamay-ari na pamilya. Inatasan niya ang gawain ng maayos. Mayroong isang maliit na bilang ng mga mag-aaral na hindi nais na magtrabaho para sa Felicity, ngunit dahil iyon ay magiging lubos na walang paggalang at hindi ito nagkakahalaga ng pagkakasala sa Felicity na tulad nito, kaya't nagtulungan sila. Bakit ko nakalimutan ang banyo? Kailangan kong maghanap ng maglilinis ng banyo. Panipi. Matapos maipamahagi ang lahat ng trabaho, napakamot ng ulo si Blondie at kumunat ang noo. Ha, Blondie, hindi na kailangan para maglinis tayo ng banyo. Mabuti lang ang pagkayod sa sahig. Panipi. Ilang mga lalaki sa klase ang natatakot na mapiling linisin ang banyo. Dali-dali nilang binigyan ng sigarilyo si Blondie. Masayang kinuha ito ni Blondie. Hindi niya nais na mapahamak ang sinuman mula sa klase, ngunit may isang tao na hindi niya ininda. Gerald, paano mo gawin ang trabaho? Hindi mo na kailangang linisin ang mga bintana, hawakan lang ang banyo. Ang lugar na iyon ay langit ng isang nag-iisa. Mag-check-in ako matapos mo itong linisin, haha, panipi. Tinuro ni Blondie si Gerald na naglilinis ng basahan. Paf! Nagtawanan ang mga kaklase. Yeah, Gerald will do the job just fine, he clean up mas mahusay kaysa sa ginagawa namin, kaya perpekto na iwan ang banyo sa kanya. Si Gerald talaga ang perpektong kandidato. Magkasabay na nagsalita ang mga estudyante. Sa kabilang banda, ayaw ni Gerald na linisin ang mga bintana para sa Felicity. Binuksan niya ang kanyang negosyo at tinanong silang magtrabaho para sa kanya, nasaan ang loika? Si Harper at ang iba pa ay walang sinabi, at si Gerald ay hindi ang uri ng tao na pipiliin ng away pagkatapos ng lahat. Maaari nila ring gawin ito. Ngayon, halata na sinasadya siyang bulayan ni Blondie. Hindi niya nais na mapahamak ang iba pang mga mag-aaral, ngunit ang nag-iisa lamang na hindi siya takot na magalit ay si Gerald. Ipinakita lamang nito na tiyak na nakatingin sa kanya si Blondie. Gustong tumanggi ni Gerald. Ano pa ang hinihintay mo? Sinabi ko sa iyo na linisin ang banyo, at gawin mo ang sinabi ko, kung hindi, hindi ka makakain ngayong gabi. Hahaha, panipi. Ang mga babaeng kamag-aral na sumusunod kay Felicity ay kinutya rin si Gerald kasama si Blondie. Ano ba ito? Gusto mong linisin ni Gerald ang banyo para sa inyo? Sa pagkakataong iyon, sigaw sa kanila ni Benjamin Langdon habang hinahampas niya ang basahan sa lupa. Mula pa noong huling oras na tinulungan siya nina Gerald at Harper. Itinuring ni Benjamin ang dalawa bilang magkakapatid na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. AY296AY. Sina Benjamin at Harper ay hindi masyadong sigurado sa lakas ni Gerald. Hindi nila maiwasang madama na talagang napakalakas niya. Malinaw na tinangka ng mga taong ito na pukawin ang gulo. Naturally, nakadama sila ng kalungkutan at pag-aatubili ng makita nila ang lahat na kinukutya si Gerald. Oh, Benjamin, at Harper, ano ang problema? Ito ang bukas na araw ng studio ni Felicity. Parehas kayong magdulot ng kaguluhan sa halip na tumulong. Panipi. Sinisita ng babaeng kaklase habang nilalamig ang balikat. Ikaw, kalimutan mo na, Benjamin, Harper. Huwag kang mag-alala, gagawin ko lang ito. Panipi, sumagot si Gerald na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha.
Ayaw na masaktan sila Benjamin at Harper dahil sa walang kwentang bagay na ito. Hindi sulit na sampilan ang mga ito sa mukha sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan ngayon. Naramdaman ni Gerald na masyadong vulgar ang pamamaraan. Ano ang gusto niyang patunayan? Ito ang dahilan kung bakit mas gugustuhin niyang gawing maliit ang malalaking problema at ang maliliit ay wala ring issue. Ito ay isang maliit na bagay lamang pagkatapos ng lahat. Pumunta si Gerald upang linisin ang banyo pagkatapos nito. Tungkol kay Felicity, medyo sinulyapan lamang niya sila ng halos maganap ang hidwaan. Gayunpaman, nang lampasan siya ni Gerald, ni hindi man lang siya naglakas loob na iangat ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. At tulad nito, natapos ni Gerald ang paglilinis ng banyo. Ang mga tao sa labas ay nagpatuloy na tinatangkilik ang kanilang sarili, samantalang si Gerald ay tahimik na nilinis ang banyo ng mag-isa. Bigla, tinawag ni Zack si Gerald, sinasabing si Damian ay naayos na. At lahat ng mga paa at kamay ay nasira. Marahil ay gugugulin niya ang mga susunod na buwan sa kama. Sinabi nito, hindi naglakas loob si Damian na sabihin ito tungkol kay Henry. Bakit? Ito ay dahil may katibayan si Zack na si Damian ay nanakaw ng pera mula sa kumpanya ng kanyang pinsan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging sanhi ng anumang kaguluhan sa ngayon. Humugot siya ng isang malaking buntong hininga nang sabihin niya kay Win ang tungkol dito. Naturally, hindi niya sinabi sa kanya na siya ang tumulong, simple. Sinasabi na ang Rai Group ay nagkaroon ng komprontasyon sa Mayberry International Inc. Pagkatapos nito, may nag-alaga kay Damian, at sinabi niya kay Win na may isip niya ito sa kadalian. Pagkatapos nito, natapos lang ni Zack ang tawag. Bigla na lang bumukas ang pinto sa banyo. Nakita ni Gerald si Felicity na naglalakad papasok sa banyo na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tinanong kita, may sakit ka ba? Mayroon ka bang sapat? Sinabi ko, nasa iyo na hindi kita makikita. Bakit kita makikilala? Sino sa tingin mo? Panipi, ha. Akala mo malaking shot ka, ha? Ang binigay mo lang sa akin ay 12 o 13,000 dolyar, di ba? Naisip mo ba na maaari kang kumilos tulad ng isang malaking pagbaril dahil lamang doon? Bakit? Hindi mo ibigay sa akin ang iyong bank account ngayon. Ililipat ko sa iyo ang pera ngayon. Ililipat ko kaagad sa iyo ang 15,000 dolyar. Kaya't nawala ka at hindi na muling nagpapakita. Sino ang nakarinig ng Jersey sa exceptional leave? Mawala ka, panipi. Galit na binaba ni Felicity ang telepono. Ang babaeng kamag-aral na nakabitin kay Felicity ay pumasok sa banyo. Ang kanyang pangalan ay Yvonne at siya ay naiinis at nakakasakit. Felicity, inaasar ka na naman ba ng Jersey? Tanong ni Yvonne. Oo. Sinabi pa niya na pupunta siya sa universidad upang kunin ako upang makasama ko siya sa pag-inom. Sino sa palagay niya siya? Sagot ni Felicity na ulap. Si Gerald, na naglilinis ng banyo ng mga oras na iyon ay hindi mapigil ang magsalita. Jersey, hindi ba iyon ang mayamang taong masyadong mislan sa pananamit na laging nasa iyong broadcast room? Hindi ba siya ay nagbibigay ng maraming pansin sa iyo sa lahat ng ito? Hindi ka ba niya binigyan ng maraming regalo sa huling kompetisyon mo? Hindi man sabihing ang bilang ng mga pulang sobra na ibinibigay niya sa iyo ng pribado. Panipi, tuldok. Si Gerald ay may ilang alaala tungkol sa kung sino si Jersey. Si Felicity ay may dalawang malalaking shot lamang sa likuran niya habang ito. Ang una ay siya at ang pangalawa ay ang taong masyadong mislan. Sa pananamit na tinawag na Jersey, naramdaman ni Gerald na tiyak na mas gusto ng Jersey si Felicity kaysa sa gusto niya. Ito ay dahil sinabi niya sa kanya ang kanyang sarili sa WeChat na madalas siyang habulin ni Jersey at padalhan siya ng maraming mga pulang sobra, bagaman tumanggi siyang tanggapin ito. Kumuha pa siya ng mga screenshot at ipinadala kay Gerald bilang patunay. Bakit? Dahil ba gusto niyang patunayan kay Gerald na hindi siya interesado sa ibang mga lalaki? Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na tumawid ng konti si Felicity nang marinig niya ang pagsaway nito kay Jersey ng ganon. Kaya hindi niya mapigilan ang sarili na magsalita. E ano ngayon? Kahit na ang tao ay hindi maaaring sumasalamin sa
Kanyang sarili. Ang sinusubukan lang niyang gawin ay hilingin sa lisensya ni Fe na lumabas. Hindi mo ba akalain na karapat-dapat siya? Sa pagagalitin. Siya nga pala, Gerald, paano mo malalaman ang lahat nang nangyayari sa live broadcast room ng Felicity? Huwag sabihin sa akin ang isang nakalulungkot na haltak tulad ng pinapanood mo rin sa kanyang live na mga pag-broadcast. Nagtatakang tanong ni Yvonne. Pati si Felicity ay nakatingin din kay Gerald. Siyempre, hindi siya nagulat na pinanood niya talaga ang live na broadcast. Hindi man lang siya nagulat na pinapuna at pinagagalitin siya. Nagulat na lamang siya sa huling pangungusap niya. Paano mo nalaman na nagpadala sa akin si Jersey ng mga pulang sobre sa pribado? Tanong ni Felicity habang nakatitig kay Gerald. Kabanata 277. Likas lamang na nagulat si Felicity. Fuck. Hindi pa niya nabanggit ang bagay na ito sa kanyang mga kasama sa silid bago. Kaya, paano nalaman ni Gerald ang tungkol sa pulang sobre na ipinadala sa kanya ng pribado ni Jersey? Wala siyang sinabi sa sinuman, bukod kay Brother Ordinary Man. Saglit na nagpanik si Gerald nang humarap sa tanong ni Felicity. Hindi niya talaga maintindihan kung paano naging malupit iyon ni Felicity, at bilang isang resulta, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na makagambala, na pinapalabas lamang ang lahat ng nasa isip niya. Pagkatapos, bigla niyang naalala na sinabi sa kanya ni Felicity ang lahat ng ito sa kanyang pangalawang WeChat account. Sa gayon, noong pinapanood ko ang iyong live na broadcast, noong isang gabi, nakita ko ang pakikipag-usap sa iyo ni Jersey tungkol sa ilang mga pulang sobre na ipinadala niya ng pribado. Kaya, sa oras na iyon, naisip ko na ipinapadala niya sa iyo ng pribado. Panipi. Nagmamadali na bumuo si Gerald ng ilang kabastusan. Gayunpaman, si Felicity ay medyo gumaan ang pakiramdam. Yvonne, na nakatabi sa tabi, nginisyon. Hahaha, Gerald, hindi ko talaga inasahan na sobrang nakakaawa. To think na talagang napapanood mo rin ang live broadcast ng Felicity gabi-gabi din. Upang maging matapat, gumawa ka ba ng anumang masama at hindi naaangkop na bagay kapag pinapanood mo ang Felicity sa kanyang live na broadcast? Tanong niya nang nakangisi-ngiti. Labis na mapagbigay si Felicity pagdating sa pag-uusapan, ngunit ngayon, tinitigan niya si Gerald gamit ang pinakahamig ng mga mata. Hindi niya talaga inasahan na magiging tagahanga rin niya si Gerald. Hindi ko nagawa iyon. Totoo namang sagot ni Gerald. Bagaman naisip niya ito ng higit sa isang beses, hindi pa talaga siya nakagawa ng ganoong dati. Mabuti pa hindi. Ang aming Felicity ay isang diyosa na hindi mo kailanman makakalapit. Sagot ni Yvonne habang sinubukan nitong eyebola si Felicity. Ayos, kung ganon. Tingnan kung natapos na ang lahat sa paglilinis. Sa labas. Gerald, maaari mong ipagpatuloy ang paglilinis. Panipi. Tumalikod si Felicity at umalis agad. Huminga ng maluwag si Gerald. Napakapanganib ngayon, halos imposibleng ipaliwanag ang kanyang sarili. Matapos pagnilaya ng ilang sandali, inilabas ni Gerald ang kanyang cellphone at nag-login sa kanyang pangalawang WeChat account. Nagpadala siya ng isang text message kay Felicity. Sa pangkalahatan, sinabi niya na pinapanood niya ang live na live nitong mga nakaraang araw at naramdaman niyang malaki ang pagbabago niya. Sa pakiramdam na hindi na siya ang dating tao dati. Binanggit din niya na hindi na siya nagpakita ng parehong sigasig sa kanyang mga tagahanga. Akala niya ay nakakainip ang palabas niya, at tila ba kailangan niyang manood ng iba pang magagandang mga angkla sa hinaharap. Ang lahat ay nasa pangalan ng pagtakot sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagdala sa kanya at pinasikat siya, at alam niya na ang kasalukuyan niyang masasamang ugali ay magdudulot lamang ng pinsala sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Gerald na kailangan niya siyang bigyan ng babala at paalala ng maaga. Ayaw niya sa maling landas. Matapos nilang malinis, tumawag si Felicity ng ilang mga kotse. Habang ang lahat ay naghahanda na magtungo sa Emperor Karaoke Bar, lumabas ang grupo at naghintay sa labas. Felicity, tingnan mo, nagpadala sa iyo ng mensahe si Brother Ordinary Man. Panipi, naubusan ni Yvonne na hawak ang cellphone ni Felicity. Kailan niya ito ipinadala sa akin? Panipi, 4 na minuto ang nakakaraan.
Hindi ko ito narinig. Humingi ng paumanhin kay Yvonne. Damn it! Hiniling ko sa iyo na hawakan ang aking cellphone. Maaari mong suriin kung nakakakuha ako ng anumang mga mensahe sa WeChat. Nangangahulugan ito ng 24 na oras sa isang araw. Bakit mo naantala ang 4 na minuto? Panipi. Nang marinig ito ni Felicity, labis siyang nabalisa. Sa gayon, Felicity, nang ang lahat ay naghahanda na umalis. Ngayon, nakita ko na ang ilang mga lugar ay hindi pa nalilinis. Aalis. Na sana si Gerald, pero nilinis ko ulit ito. Nang nakita ko sa wakas na. Nagpadala sa iyo ng isang mensahe si Brother Ordinary Man. Lumipas na ang 4 na minuto. Sagot ni Yvonne, isang pahiwatig. Nang takot na kumalat sa kanyang mukha. Ayos lang. Tutugan lang ako sa mensahe ni Brother Ordinary Man. Ngayon, panipi. Matapos tingnan ang nilalaman ng mensahe ni Brother Ordinary Man, natigilan si Felicity. Parang umiiyak siya. Felicity, ano ang mali? Tanong ni Yvonne. Sa tingin ko hindi na ako mahal ni Brother Ordinary Man. Sinabi, kung nagbago na ako. Nagbago na ba talaga ako, Yvonne? Nagbago ba ako sa anumang paraan? Hindi na ba ako ang Felicity na minahal niya dati? Panipi. Nagsimulang umiyak si Felicity. Nakaramdam siya ng walang pag-asa na pagkabalisa. Kung ikukumpara sa iba pa, higit na nag-alala si Felicity sa pananaw sa kanya ni Brother Ordinary Man. Kabanata 278. Felicity, huwag kang kabahan. Ipaliwanag mo agad ang iyong sarili. Sa ordinaryong tao, panipi, pinayuhan siya ni Yvonne. Aling kotse ang dapat kong sakyan? Sa sandaling iyon, si Gerald ay lumabas sa labas nang matapos siya. Sa kanyang trabaho, nakita niya na maraming mga kotse ang nakapark sa harap niya. Hindi niya mapigil ang tanungin si Yvonne dahil siya ang humiling sa kanya na manatili para sa paglilinis. Gusto ba niya na mag-hail ako ng taxi pabalik tulad ng huling oras? Maaari ka lamang sumakay sa anumang kotse na gusto mo. Hindi mo ba napapansin na si Felicity ay naguguluhan? Napakaliit mo lang, walang kabuluhan. Panipi, walang pasensya na saway sa kanya ni Yvonne. Yvonne, huwag mo siyang abalahin. Tulungan akong mag-isip ng isang paraan upang mabilis na tumugon sa mensahe ng ordinaryong tao. Kudlit, nag-aalalang sabi ni Felicity. Habang sila ay nagtatalakay, si Felicity pagkatapos ay nag-isip ng isang tugon. Pagkatapos ay isinulat niya ang tugon. Ang tunog ng kampanilya ay narinig. Sa pagkakataong iyon, nagring ang isang matalim na tono ng abiso. At mahina itong nahuli ni Felicity. Tila nagmula ito sa telepono ng isang estudyante mula sa sasakyan sa tabi nila. Natigilan ito kay Felicity. Nako, ano ang nangyayari? Yvonne, narinig mo yun? Panipi, ano? Hindi ko alam kung nagkataon lang ito. Alam mo ba, nang magpadala ako ng mensahe ngayon lang, nakarinig ako ng isang ringtone ng abiso mula sa isa sa mga kotse na tumatanggap ng isang mensahe. Panipi, naisip ni Felicity, parang hindi ito isang pagkakataon. Ibig bang sabihin na ang ordinaryong tao ay isa sa aking mga kamag-aral? Sino kaya siya? Naging balisa si Felicity. Hindi ko yun narinig. Bukod, maraming mga katulad na mga ringtone ng notification. Felicity, hindi ka ba masyadong nag-iisip? Panipi, tanong ni Yvonne, tuliro. Sinubukan ni Felicity na makinig, at ang sinabi ni Yvonne ay totoo. Nga, maraming mag-aaral na nakatanggap ng mga mensahe ng sabay-sabay. Tumanggo siya sa kanabigo. Oo, palagi akong nababahala pagdating sa ordinaryong tao. Kahit, ngayon, naging sensitibo ako at kinakabahan sa kanya. Kudlit, siguro nag-overthink ako. Fair na, panipi, masayang sabi ni Felicity, dahil napansin niya na ang ordinaryong tao ay hindi tumugon. Agad siyang lumitaw na walang listahan. Kasabay nito, si Gerald na nasa sasakyan, pinunasan ang pawis na nabuo sa kanyang noo ng balisa. Mabilis siyang nag-log out sa iba pa niyang account sa social media. Aking Diyos, malapit na tawag iyon. Kudlit. Napaisip si Gerald sa sarili. Sa Emperor Karaoke Bar, medyo pamilyar si Gerald sa lugar na iyon. Si Felicity ay lubos na may kakayahang at mayaman dahil na maaari niyang maibok ng direkta ang isang malaking pribadong silid. Ito ay higit sa sapat upang magkasya sa paligid ng 60 tao.
Ang mga kaklase ay nagtipon doon tulad ng kanilang pagdiriwang. At ito ay masigla at maingay. Sa una, karamihan sa kanila ay masyadong nahihiya na kumanta sa harap ng lahat. Ngunit ilang sandali lamang matapos ang pag-init, nagsimula silang maging samud at nagsimulang kumanta ng masigla, kahit na ang kanilang pag-awit ay hindi malambing o pangunahing bagay, nais lang nilang mag-enjoy. Si Gerald ay umiinom ng serbesa kasama si Harper at iba pa. Diyos di asterisk man ito. Anong ibig mong sabihin? Baliw ka ba? Biglang sumigaw si Felicity sa kanyang telepono at ginulat nito ang lahat. Hindi nagtagal ay natahimik ang lahat. Sa parehong oras, ang isang tao ay pinatay din ang musika. Ano ang mali, Felicity? Si Blondie at ang iba pa ay agad na nagtanong na may pag-aalala. Blondie, banta ako ni Jake. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang aking mga personal na larawan, at alam din niya na nasa Emperor Karaoke Bar ako ngayon. Sinabi niya na pupunta siya para sa akin. F***. Galit siya. Mabuti, hayaan mo siyang dumating. Gusto ko lang makita kung ano ang balak niya. Panipi. Kinakabahan si Felicity. Mabuti, hayaan mo siyang sumama. Marami tayo dito. Panipi. Tinaas ni Blondie ang beer niya at sumigaw. Felicity, pakalma lang. Isipin mo na lang yan. Si Jake ay isang lokal. Dito sa Mayberry, nagawa niyang makuha ang iyong mga personal na larawan at alam kahit nandito ka. Dapat ay mayroon siyang ilang mga paraan upang mahukay ito. Mangyaring pakalme ang iyong sarili at talakayin natin ang isyong ito. Kung hindi man, bakit hindi ka humingi ng tulong mula sa iyong mga nakatatanda mula sa exceptional leave at sabihin sa kanila ang tungkol dito. Panipi, habang si Noemi ay umiinom ng serbesa kasama si Gerald. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Felicity tungkol sa ideya. Ngini siya ni Felicity. Wala akong pakialam. Mawawala na ang bait ko ng ganito. Sinabi niya na gusto niya akong pigilan sa pag-alis, at inangkin niya na kukuha siya ng isang tao na gagahasa ako. Di asterisk man. Ito, sino kaya ang akala niya? Gusto kong malaman niya. Hindi ako. Isang tao na madali lang magulo. Panipi. Nag-spotter si Felicity. Kabanata 279. Felicity, kung ganun, pumunta at tawagan kaagad ang iyong mga nakatatanda mula sa iyong kumpanya. At kontaken din ang ordinaryong tao ng mabilis. Panipi, kinakabahan na sabi ng isa sa mga batang babae. Dahil siya ay isang batang babae, siya ay medyo kinakabahan ng marinig na may ibang tao na darating, naghahanap ng gulo at upang pumili ng away. Ngumuso si Felicity. Ano ang dapat kong matakot? Wala akong kailangan. Kung maglakas loob si Jake na pumunta sa Emperor Karaoke Bar para sa akin, babayaran ko siya ng mabigat na presyo. Para dito, mayroon kaming isang matalik na kaibigan, at kahit ang CEO dito ay natatakot sa kaibigan naming iyon. Ito ang aming teritoryo. Panipi, mahigpit na itinanim ni Felicity ang mga braso sa baywang at tumawa. Natigilan si Gerald. Nako, nalantad ba ang aking pagkakakilanlan? Kudlit, tuliro sila. Sino yan? Nang malaman nila na mayroon silang kaibigan na ganyan, si Ivan at ang iba pa ay medyo nagtaka. Matapang na sagot ni Felicity. Huwag na nating pag-usapan ito. Gusto ko lang malaman mo na wala kang kinakatakutan. Nandito ako para alagaan ang sitwasyon. Tangkilikin lang natin ang ating sarili. Panipi. Pagkatapos ay itinaas ni Blondie at ng iba pa ang kanilang mga baso ng alak at tinutokso ang alak. Ang eksena noon ay lalong lumakas at maingay. Gayunpaman, medyo kinabahan at nag-alala si Gerald. Si Felicity ay sobrang smug at mayabang. Bahagyang pinagsisihan ni Gerald. Nag-isip siya kung dapat ba niyang kausapin ang exceptional leave at hilingin sa kanila na bastyusan siya tungkol dito. Habang pinag-iisipan niyang mabuti ang bagay na iyon, bigla niyang narinig ang isang biglang sinipa ang bukas ng pinto ng pribadong silid. Di nagtagal, maraming tao ang dumagsa sa pribadong silid. Halos 30 sa kanila. Ano ba ang ginagawa mo? Natigilan muna si Blondie at saka nagkamit ng bait habang sumisigaw. Ilang kabataan ang nakita pagkatapos na hinihila ang buhok ni Blondie. Pagkatapos ay kinuha nila ang isang bote ng serbesa at dinurog ito ng malakas sa kanyang ulo ng direkta.
Agad siyang nahulog sa sahig. Di nagtagal ay nagsisigawan na ang mga batang babae. Huwag kang gagalaw. Ang ilang kabataan ay masigasig na sumigaw. Ang mga batang babae ay nakakita ng mga taong nag-aaway noon. Ngunit hindi pa nila nasasaksihan ang ganid at malupit na away, at marami sa kanila, sila ay walang awa at mabangis. Kumilos sila ng walang pag-aalangan. Tiyak na kinilabutan ng mga batang babae. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Alam mo ba kung sino ako? Panipi, hindi lamang ang mga batang babae, ngunit maging si Felicity ay kinilabutan din. Gaano man kalasahi at yabang na lumitaw si Felicity, natakot pa rin siya sa loob. Tumayo siya kaagad at sumagot pabalik na may namula na mukha. Siyempre alam ko kung sino ka. Ikaw ay si Felicity, at ikaw ay isang mayabang na tanyag sa internet. Hindi mo ba ako hiniling na pumunta para sa iyo? Ngayong dumating na ako, ano ang palagay mo tungkol dito, Felicity? Ayaw mo bang uminom kasama ko kung paano kita suportahan? Panipi, isang 38 taong gulang na lalaki na medyo mabilog. Ang humakbang at malamig na ngumisi. Sa gitna ng maraming, siya lamang ang nag-ayos ng casual, nagbihis ng isang t-shirt lamang. Natakpan din ng mga tato ng dragon ang kanyang mga braso. Tila, siya ay isang gangster. Ikaw ba si Jake? Matapos ang pagmamasid, hindi mahirap para kay Felicity na maabyutin kung sino siya. Paano ka naglakas loob na pumunta sa Emperor Karaoke Bar para sa akin? Hinti lang at tingnan kung kukuha ako ng isang taong makitungo sa iyo. Panipi, gumanti si Felicity nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Gayunpaman, hindi naman natakot si Jake. Ngumiti lang siya ng malamig at naglakad papunta kay Felicity. Pagkatapos, isang malakas na smack ang narinig, at hinampos niya ng diretsyo ang mukha ni Felicity. Agad na nadapa si Felicity sa sofa sa epekto ng sampal. F***CQ, B***Turk. Hindi mo ba masyadong iniisip ang tungkol sa iyong sarili? Noong una, gumastos ako ng pera upang magsaya sa iyo. Dahil lamang sa medyo maganda ka. Ngunit nakakagulat, hindi mo man lang ito pinahahalagahan. Bumaba ang tingin mo sa akin. Walang pagmamadali upang makakuha ng isang tao na makitungo sa akin ngayon. Hayaan mo muna turuan kita ng isang mahirap na aralin. Panipi, malamig na ngumuso si Jake. Kabanata 300. Kasabay nito, bigla na lang, bumukas ang gilid ng pintuan. Miss Dawn, sino ang tinukoy mo? Sino ang naglalakas loob na pumili ng away dito? Panipi, sila ang mga tanod na nagtatrabaho sa Emperor Karaoke Bar. 5 sila, at pumasok sila sa pribadong silid kasama si Yvonne. Si Yvonne ay isang matalinong babae. Nang ang iba ay pumasok sa pribadong silid ngayon at nakipag-away kay Blondie, lumikas siya nang tahimik at maingat habang binubugbog nila si Blondie. Dahil madilim ang silid at nagpapatuloy ang mga laban, kaya walang nag-abala tungkol kay Yvonne. Pagkatapos ay mabilis niyang binati ang mga tanod. Ang mga tanod doon ay tila matatag. Oh, ito ang CEO, G. Jotheril. Kumusta, G. Jotheril? Panipi, hindi inaasahan, natigilan ang mga bodyguard sa sandaling. Lumingon si Jake at tumingin sa kanila. Who the hell is Mr. Jotheril? Siya ang pamapalo sa mga tao dito. Panipi, sa minutong nakita ni Yvonne kung ano ang reaksyon ng mga tanod. Natigilan siya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailangan bang guluhin ni G. Jotheril ang kanyang sarili sa pagpalo sa iyo? Siya ang CEO mula sa isang nakalistang kumpanya, Rai Group. Bakit niya guguluhin ang sarili niya sa mga batang parang bata tulad mo? Aalis na kami. Ngayon, mangyaring huwag makipag-usap kalokohan sa susunod. Kung hindi, babayaran ka namin para dito. G. Jotheril, iiwan ka namin sa iyong negosyo. Panipi, ang mga bodyguard ay nag-flash sa kanya ng isang magalang na ngiti bago umatras mula sa eksena. Sa katunayan, ang mga bodyguard ay hindi natakot kay Jake. Ngunit, iniutos sa kanila ni Flynn na magpakita ng paggalang sa mga tao mula sa Rai Group kung pupunta sila sa Emperor Karaoke Bar. Hindi nila ito mapigilan dahil ang Rai Group ay kasumpa-sumpa sa mga kontrabida at mapanlinlang na gawain sa Mayberry.
Gayunpaman, kung ang Mayberry International Inc. ay tatayo laban sa Rai Group, hindi sila natakot. Ngunit kailangan nilang maging magalang sa bawat isa, kaya't kung ang ilang mga customer ay nasaktan ng mga tao mula sa Rai Group, at sila ay naghahanap ng kaguluhan doon, hindi lamang sila papansinin ng mga tanod. Tulad ng alam ni Jake tungkol sa kanyang paninindigan, alam niya kung saan hindi tatawid ang linya. Ngunit si Felicity ay medyo kinabahan matapos makinig sa mga tanod. Ed asterisk man ito, ang taong pinamumuhian ko talaga ay ang CEO mula sa Rai Group. Hindi nakakagulat na maaari niya akong tingnan at makuha ang aking personal na mga detalye. Nang makita ang pag-urong ng mga tanod sa takot, bumulusok ang kumpiyansa ni Felicity. Felicity, ano sa palagay mo? Nais mo bang makipag-inuman sa akin? Ngayon, alam kong nais mong tawagan ang iyong mga nakatatanda mula sa exceptional leave. Ayos lang, bakit hindi mo subukan? Siya nga lang, sabihin mo na lang sa kanila ang aking pangalan, at tingnan kung handa pa silang bigyan ka ng kamay. Panipi, ngumisi si Jake. Hinawakan ni Felicity ang namulan niyang mukha at sinabing, "Huwag kang mag-smog dito. Sino ang nagsabi sa iyo na tinatawagan ko ang aking mga nakatatanda? Tatawag ako ng iba. Tiyak na babayaran kita para rito hanggang sa hindi ka makaalis na." Hindi nasaktan. Panipi, tiyak na walang silbi na tawagan ang kanyang mga nakatatanda. Kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong ng iba. Mabuti, tumawag ka lang. Gusto kong makita kung gaano ka kakayan. Panipi, lumitaw si Jake na nasisiyahan sa palabas, sabik na malaman kung ano pang mga trick ang maaari niyang hilahin. Tumawag kaagad si Felicity at inilarawan ang kasalukuyang sitwasyon sa tao sa kabilang dulo ng telepono. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang tiniklap ang kanyang mga braso at pinandilatan si Jake. Umupo si Gerald sa kanto, at pinahiran ito ng hindi alam na para bang wala itong kinalaman sa kanya. Sa totoo lang ay nagulat siya nang makita na ang Felicity ay may mahusay na mga koneksyon. Parang may ibang tao na nasa tabi din niya bukod sa kanya. Totoo nga, hindi nagtagal, narinig ni Gerald ang maramihang mga yapak ng tila isang malaking grupo ng mga tao sa labas ng pribadong silid. Malinaw na ang malaking grupo ay nagmamadali patungo sa pribadong silid. Bumukas ulit ang pinto ng pribadong silid. Isang pangkat ng mga bodyguard na nakaitim ang sumakay at mapaharap sa mga nasasakupang lalaki ni Jake. Nagulat si Jake. Lalo siyang nagulat nang makita ang taong huling dumating kasama ang pangkat ng mga tanod. "Ginoo Lexington, ikaw ay..." Ang taong pumasok sa pribadong silid ay walang iba kundi ang tagapamahala ng Emperor Karaoke Bar, si Flynn. "Ginoo Jotheril, ikaw ay lubos na isang tao ng reputasyon. Bakit maghanap ng problema sa isang pangkat ng mga mag-aaral sa universidad? Bakit hindi bitawan mo ito alang-alang sa akin?" Panipi, nagsimulang maglakad si Flynn patungo kay Jake at nag-flash ng isang mahinang ngiti. "Siyempre, dahil dinala mo ito at nasa lugar mo rin kami. Katabi mo sila, paano ako makakahindi?" Sumulyap si Jake sa mga tanod at hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. "Hindi ka nagkaintindihan, Jotheril. Hindi ko sinusubukan na protektahan ang Miss Nelson dito, ngunit ang isa sa aking mga pinuno ay ginagawa. Palagi niya itong pinuprotektahan. Bukod, nabanggit niya na lahat ng tao rito ay medyo may kaugnayan sa kanya. Sa makatuwid, hindi mo mahawakan ang anuman sa kanila." Panipi, sabi ni Flynn. "Oh, maaari ba akong magkaroon ng kalayaan upang malaman kung sino yun, dahil handa kang kumilos tulad nito sa kanyang ngalan?" Ngumiti ng magalang si Jake at nagtanong, "Ako ito, ano ang tila problema dito?" Panipi, sa sandaling iyon, isang malinaw na tinig ng babae ang maririnig. Pagkatapos ay lumusot siya sa pribadong silid, ang pag-click ng kanyang high heels. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.